Emmanuel Navarrete nag-overweight sa first attempt sa final weigh-in kanina. Tumimbang si Navarrete ng 130.3 pounds. Maliit lang naman ang sobra, 0.3 lang. Kaya matapos ang 2 oras na palugit kay Navarrete, nakuha din niya ang 130 pounds limit sa super featherweight division. Samantala si Charlie Suarez hindi nagka-problema. First attempt pa lang nakuha na agad ang timbang. Kaya bukas mga tol, tuloy na ang salpukan ng dalawa. Sinabi rin ni Charlie Suarez kanina sa interview, ito na raw ang pagkakataon niya. Hindi na raw niya papalampasin ito. Kaya pinaghandaan niya ng todo sa Emmanuel Navarrete. Kaya wag nang sayangin ang pagkakataon na ito. Kailangan kunin ang WBO belt para makasama na si Suarez sa history ng Super Featherweight Champion. Taong 2008 pa ang huling champion natin sa Super Featherweight Division. Kung sakali lang na hindi pala rin si Suarez dito, andyan pa naman si Mark Magsayo sa Super Featherweight. May pag-asa din si Magsayo na maging world champion dyan. Marami ang nagsasabi na hindi raw maganda ang kondisyon ni Navarrete dahil nag-overweight. Malit na bagay lang yan kay Navarrete mga tol kasi 0.3 pounds lang. Napakaliit na overweight yun, 0.3 pounds. Parang pawis lang yun. Sadyang malaki kasi si Emmanuel Navarrete. Kaya noong lumalaban yan sa 126 featherweight, talagang malakas. Kasi sinasabing weight bully itong si Navarrete. Pinag-aralan na raw ni Charlie Suarez ang galawan ni Navarrete. Kaya alam na niya na volume puncher si Navarrete at hindi madaling mapagod. Kaya tingin ko ang gagawin ni Suarez dito, i-outbox, i-counter niya si Navarrete. Kasi hindi mahigpit ang depensa ni Navarrete mga tol. Naka-open ang mukha niya kapag babato ng suntok. Kung masingitan ni Charlie Suarez yung mga opening na yon at makatama siya ng mga solid, pwedeng makuha ni Charlie Suarez ang kalamangan sa mga round. Kaya support tayo kay Charlie Suarez bukas araw ng linggo. Sa iba pang balita ayon sa Top Rank, hindi na raw sila sigurado kung babalik pa si Vasily Lomachenko. The ring is unsure if Vasily Lomachenko will fight again. Binigyan ng palugit si Lomachenko hanggang October 8 para depensahan ang kanyang IBF lightweight belt. Kung hindi makabalik si Lomachenko hanggang October, kailangan tanggalin sa kanya ang titulo. Gusto ko pa naman makita si Lomachenko laban kay Tank Davis o kaya Lomachenko versus Stevenson. Huling panalo niya binugbog si George Kambosos. Mas maganda sana kung ang bugbugin niya si Tank Davis o kaya si Shakur Stevenson. Lahat ng talo ni Lomachenko laging dikit. Hindi pa siya natatalo na nabubugbog sa laban. Sa iba pang balita, Devin Haney pinuri naman ni Derek Chisora. Si Devin Haney daw talaga ang pure boxer sa boxing ngayon. Baka raw nakakalimutan ng lahat ang larong boxing. Kailangan mong makatama kahit mainang suntok mo. Ang importante, walang babalik na suntok sa mukha mo. Yan daw ang pinapakita ni Devin Haney. Kaya pure boxer daw ang taong ito. Hindi raw malayo na maging undisputed ulit si Devin Haney. Yung estilo kasi ni Devin Haney walang masyadong entertainment. Magkakaroon na lang yan ng interesting fight kapag magaling yung kalaban niya. Sa ibang banda, Rolly Romero na may hawak sa regular WBA welterweight belt, sinabi niyang mas maganda raw kalaban si Manny Pacquiao kumpara kay Jaron Ennis. Dahil kung tatalunin ni Romero si Manny Pacquiao, legacy fight daw ito sa kanya. Kumpiyansa si Romero na talunin niya si Manny Pacquiao sa edad na 46. Kasi alam ni Romero mga tol, delikado siya kay Jaron Ennis. Kaya mas gusto raw niya talunin ng isang Manny Pacquiao. Dahil isang legendary champion ito, talagang kilala sa boxing. Pero wala naman mapapala si Manny Pacquiao sa kanya. Kaya mas target ni Manny Pacquiao ang isang WBC belt kontra Mario Barrios. Dahil si Mario Barrios ay tinalo si Yordenis Ugas.